Isang mapagpala at magandang oras sa mga all. Ito ay tungkol sa sa Showtime. Kung maalala natin, 'di ba, September 4 ay naglabas na o pinatawan na ng parusa ang Showtime ng MTRCB ng 12 days suspension. Yan ay September 4. So ngayon ay September 17. Ay parang na kaya nangyari? Hindi tayo sa excited Kumbaga, tinitingnan lang natin kung ano bang maging aksyon nitong MTRCB. Pero parang tahimik . Parang walang nangyari sa parusa na 12 days suspension dito sa Showtime. 'Di ba? Parang walang implementation kumbaga. Kasi ngayon ay September 17 at yun ay inilabas nung September 4. So, 13 days. 13 days nang nakalipas. Maaring dahil dun sa apila ng Showtime at nila Vice Ganda na motion for reconsideration. Maaari din. Pero kumbaga, kung inyong mapapansin, ay tahimik. Walang lumalabas ngayon na balita kung ano na nga ba ang desisyon ng MTRCB. Para bang natatakot? Natatakot ba ang MTRCB? At parang hindi kaya ang kanilang binigyan ng parusa na itong Showtime. Ang mahirap kasi dyan, kung napapanood nyo ang Showtime, patuloy ang kanilang pang-aasar sa MTRCB. Ngayon, kung hindi ito gawan ng paraan or hindi ituloy ng MTRCB ang kanilang binigay na parusa na 12-day suspension, ay baka lalo silang asarin ito. Mayroon pang sinasabi si Vice Ganda na wala akong pake. 'Di ba? Meron pang isa yung sinasabi niya na di ko kayang tanggapin kung maaalis dahil sa icing. Hindi maganda dahil itong MTRCB ay gobyerno. Ito po ay under ng Office of the President. Ngayon, ibig sabihin ay kayang-kaya silang asarin ng kahit sino. Wala tayong nakikitang nangyari sa kanilang ginawang paghatol o pagparusa. Ang mahirap kasi diyan, kung inyong maalala, ito kasing ABS-CBN at ang GMA7 hindi natin masyadong kabisa kasi playing safe ito nung panahon ng eleksyon. Kung mapapansin nyo, di ba? Ito ay oposisyon. Lalong-lalo na ang ABS-CBN. Kampi ng oposisyon ito . Baka kaya pagka nang asar sila sa gobyerno ngayon, ay ganun-ganun na lang. Grabe ang kanilang pang-aasar. Akalain mo ba naman sasabihin na wala akong pake? O ibig sabihin niyan ay napakalakas niya. Napakalakas ni Vice Ganda at sino ang mga sumusuporta. Ay ngayon ang namumuno sa ating bansa ay si Ferdinand Marcos Jr. Ay ang oposisyon dati ay ang mga dilawan. Si Vice Ganda ay todo suporta sa mga dilawan. Maaring mga dilawan ang sumusuporta. Kaya ganun-ganun na lang niya bastusin ang gobyerno ngayon. Ngayon, etong MTRCB, sayang ang binabayad ng mamamayang Pilipino kung wala kayong aksyon na gagawin. Kung hahayaan nyo na lang na basta na lang kayo asarin or ganun-ganunin ng mga programang tulad nito. Dahil itong MTRCB ay siyang nangangasiwa
upang bantayan ang mga palabas sa telebisyon o sa anumang mga istasyon upang mapangalagaan ang mga kabataan. Kung tutuusin, maraming mga website, mga ganyan, mga palabas na talagang hindi angkop sa mga batang manonood. Pero marami pa rin nakakalusot. So ibig sabihin niyan ay hindi epektibo ang mga nagtatrabaho sa MTRCB. Pagka ganyan ay yung sinisigaw ng mga sumusuporta o mga fans ng It's Showtime ay tama lang sigurong mag-resign si Lala Soto. Dahil kung wala siyang aksyon na may bibigay, mas magandang umalis na nga siya at para makahanap ang gobyerno ng mas matibay na mamumuno ng MTRCB. Di ba? Dahil kung hayaan nila yan na basta-basta na lang silang asar-asarin, ay matinding pambabastos yan sa gobyerno. Akalain mo gobyerno babastusin mo ng ganyan? Di ba? Halatang halata na yan ay kumbaga napakalakas ng loob para sa sasabihin sa live television, no? Sa live shows na yan na Showtime na wala akong pake. At kung ano-ano pa diyang mga sinasabi ni Vice Ganda. Hindi ho tayo nami-personal, Hindi natin personal yan. Kumbaga, opinion lang natin yan para dun sa MTRCB. Kasi sayang yung binabayad nating buwis kung hindi rin naman nila napapatupad ang mga batas na dapat ipatupad. Dahil ito ay para sa mga kabataan. Di ba? Sayang yung pinangsisweldo sa kanila kung hindi naman nila kayang ipatupad yan. Kung sila ay alis at kung hindi nila kaya, ay makapaglagay ang gobyerno natin ng mas matibay o mas matabang para ipatupad ang batas. Batas kasi yan . Kumbaga, no one is above the law. Di ba? So, yan ay personal lamang nating opinion, no? Na dapat talagang gamitin o sundin ang batas. Kung ano man yan na parusa, dapat ay i-implement nila para may matuto at hindi sila magpapatalo o matatakot kung sino man ang mga nasa likod nito. Maraming salamat muli sa inyong panunood at pagpalain nawa ang bawat isa. God bless everyone.